Mapagpalang umaga sa lahat. Pakashare na lang yung ating live mga lods. Para sa maagang mga aral sa pag-espiritual. Yan, mapagpalang umaga kay Dario Reblando sa Bandolari. Akala ko Sabado yung pangalan niya. Sa Bando pala. Yan, shoutout sa inyo lahat. Pakishare na lang po yung mga video mga lods para sa ating meron tayong i-correct na dasal na nakasanayan natin, mga bahagi ng mga hindi tugma na pagsasalin. So hindi tamang gamitin sa pananalangin at pagdadasal. At kadalasan pa itong panalangin na to ay napupulaan ng iba't ibang mga relihiyon dahil sa maling paggamit ng termino na inilapat dun sa Biblia. Nala Katipunero Dayata, shoutout sa iyo, good morning. So yun mga lods, ang topic natin ay Tagalog muna. I-explain ko sa inyo ng Tagalog. Then ituturo ko sa inyo convert ng panalangin papuntang Latin. So yun, bakit karaniwan sa amin sa mga antingero, mga manggagamot at nasa spiritual ay panalangin Latin ang ginagamit, hindi English o Tagalog yung yung panalangin na ginagamit dapat namin, kasi Tagalog kami at Pilipino kami. Mamaya explain ko sa inyo kung bakit. At ito yung mga katanungan din sa akin sa comment box, yung iba naman sa nagpi-PM sa akin. Mapagpalang umaga sa lahat na nanonood sa live. So, sinamantala lang natin yung pagkakataon bakit umaga tayo nag-live ngayon. Hindi gabi, kasi karaniwan kasi ngayon walang pasok o hindi makapasok dahil kasi baha nga, hindi makatawid papuntang QC. So, yung iba siguro sa gabi na lang manonood dun sa mga ayun, nawa ay mag-ingat pa rin kayo dahil baha pa, pero uminit na, umaraw na. So mula sa gabay ng ating Ama ay pinahinto na niya yung bagyo. Sana nga ay tuloy-tuloy na umalis na. Marami kasing naapektuhan sa bagyong dumaan sa atin kay Karina. Tama po ba, Karina? Mapagpalang araw kay Kent Ramos, El Brujo de Castigo, shoutout sa iyo. Betanggamians, A. Dalubatan. So, yun mga lods, no? Ang tema na ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa panalangin Ama Namin. So, siguro marami sa inyong gumagamit ng panalangin Ama Namin, pero hindi ninyo ganap na nauunawaan o naiintindihan dahil yun yung ipinagkaloob sa inyo, dahil yun yung nakasanayan ninyo. Iko-correct lang natin yung kamalian ng pagsasalin nito na hindi naman bagay o dapat o salungat at maaaring ikagalit ng ating Ama yung maling pagsasalin na yun sa talata ng Biblia. Kaya karaniwan sa amin talaga ang ginagamit namin ay
Latin, no? Latin version kasi mas tugma, mas tama kasi Latin naman talaga ang salita noon at yung salitang ginamit ng ating Panginoong Kristo ay salitang Latin, kaya kung ating aaralin, mas talagang mas tugma yung salitang Latin kaysa sa salin sa Tagalog o English Revised Latin, no, na klase ng Latin na gagamitin. Ito mga Lods, no, may mga napapansin tayo, ang iba karaniwan sa napapansin nila. Bakit daw ang ginagamit ng mga manggagamot, antingero at nasa espiritual ay salitang Latin sa halip na Tagalog? Kasi mga Lods, ganito yung kasagutan. May mga salin kasi ng Tagalog na hindi tumugma doon sa Biblia. No, meron mga salin din ng mga Latin na walang saling salita sa Tagalog. So example, talakayin muna natin yung Ama namin. So saglit lang naman tong video na to, mabilis lang to, tong live natin ngayon. Sa lahat ng mga nanonood sa live, maging sa maisali natin ito sa ating YouTube channel, mapagpalang umaga sa inyo. So yon, banggitin muna natin yung panalangin Ama namin. Maraming nagkakamali dito. So kami, sa amin, no, karaniwan, hindi kami gaanong nagdadasal ng Tagalog dahil meron ditong salungat o hindi tamang pagbanggit o tamang paglapat. So pansinin natin yung panalangin na Ama namin. No, pagka tayo nagdasal ng Ama namin sa Tagalog, sa Old Testament tama tugma Tignan natin sa Bagong Tipan o sa salin ng Katoliko. Tignan natin. Sa Shopee naman itong lumabas. Wait lang mga Lods, ha. Nawala. Lumalabas kasi Shopee. Image. Tignan natin sa image. So, ganun din, tama rin dito. Kasi sa salin ng Katoliko, ito yung version na sinasabi ko sa inyo na hindi tugma. Wag po kayong magagalit, lilinawin ko lang. Alam ko karaniwan sa inyo mga Katolikong nanonood sa atin. Pero yung katotohanan hindi natin dapat itago yung katotohanan mga Lods. Kasi unang-una, pwedeng yung mga panalangin na ginagawa ninyo, kapag mali yung mga termino na ginamit ninyo o maling pagsalin sa Biblia, maaring ikapahamak ng inyong kaluluwa. So yun lang po yung akin, hindi ko kayo pinapakailaman. Ngayon, kung gusto nyong ituloy yan, yung bahagi na nakasanayan ninyo, kasi iyan po ay kasanayan na nakasanayan nyo na sa inyong isipan, sa inyong katolikong pamumuhay, yung panalangin na ito. So, ito hindi ko binabago yung versyon ng panalangin na nakasanayan ninyo. So, kaya ako ina-explain sa inyo to, hindi sa pakikialam, kundi pagtatama. Huwag po kayong mapipikon, huwag kayong magagalit kung tinatamaan man yung inyong ego o yung inyong pananampalataya sa relihiyon. So, hindi po ganun. Hindi po natin inaano yung relihiyon ninyo, inuusig, kumbaga. Hindi po panguusig to sa inyong relihiyon, sa inyong paniniwala. So, may iba kasing paniniwala ang katulad namin ng mga manggagamot at doon kami sa mas malapit at doon sa tama. So, sa spiritual, mas nililinaw namin at mas inaaral namin ng lubos yung aming mga ginagawa. Kasi baka mamaya hindi na paglilingkod yung aming nagagawa, kundi isa ng uri ng pagkakasala. So, ayun. Shoutout sa ating 46 viewers. Pakinggan ninyo itong panalangin na nakasanayan ninyo, no? Itong nakalapat na to, inilapat ng relihiyong Katoliko. Ama namin, sumasalangit ka. Pansanin po ninyo Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo.
So dun pa lang dito pa lang dito sa punto na ginamit sa termino na ginamit dito, parang may foul. Kung ating aaralin kung bubuksan natin yung pag-iisip natin. Ay salamat sa nag-share kay James Ordinario. Sa mga nanonood, ito nga po pala yung Facebook page ko, bihira akong gamitin, yung Commander Leon page. Sa akin po ito, wag kayong mag-alala. So hindi po ito dami account. Basta Commander Leon page, makikita nyo naman. So nandyan yung mga live ko. So ito ngayon, naka-live tayo sa Commander Leon page. At yung Commander Leon Yeshua Amasia, yun po yung main account ko. So, dalawa lang itong ginagamit ko. Excuse. So ito, pansin natin, mga Lods. Ama namin, sumasalangit ka. So dito pa lang, sa sinabi nito ay parang meron na kaming napansin. So, sa inyong mapapansin, sa amin kasi, sa mga manggagamot, sa mga nasa spiritual, meron din po kami parang tinatawag na open forum, o meron din kaming mga kuro-kuro at mga katanungan na binibigyan din naman namin ng kasagutan na kami-kami rin yung mga nag-aaral. At yung aming mga inaaral, nasa Biblia din naman. Ngunit, ang karaniwan sa mga manggagamot, hindi gaanong gumagamit ng Biblia. Sa akin kasi, mas mas doon ako nasanay. Kasi sabi ko nga po sa inyo, galing ako sa iba't ibang relihiyon noon. Hinanap ko yung kaligtasan na gaya ng ipinaliwanag ko sa inyo nakaraan na ang kaligtasan ay wala sa relihiyon, kundi na sa ating sarili. Saan ka mang relihiyon umanib, kung yung sarili mo naman ay hindi mo binabago at hindi mo binibigyan ng katotohanan yung mga aral na natatanggap mo, wala pa rin kaligtasan. So ito, mapapansin natin dito, tuloy lang natin mga Lods. Sa Tagalog prayer ng Ama Namin na nakasanayan natin sa relihiyon na nakamulatan ninyo o natin nung ako pa ay nasa relihiyon ng Katoliko. Ama Namin, sumasalangit ka. Kung nananalangin po tayo mga Lods, mapapansin natin ang ating dinadasalan. Pakiano nga si Chico, nag-ingay na naman. So, ang ating hinihingian o dinadasalan ay yung amang nasa langit. So, karaniwan sa mga religion, direct sila manalangin, kagaya ng Islam. Reliyong Islam, direct kay Allah. So, dun sila nananalangin. At si Allah, sa mga hindi pa ganong kilala, yung tinatawag nila si Allah, ito ay yung si Ama o yung Diyos Ama na tinatawag natin. So iyon, ipinapaliwanag ko sa inyo, in-explain ko sa inyo na itong sa termino na ginamit dito ay hindi tugma. So nakakalungkot mang sabihin, ito po ay hindi tugma. Bagay na nakasanayan ninyo. Pero, hindi ko po sinasabi na baguhin ninyo o sundin nyo ito. Kaya ko po sinasabi ito sa inyo para maliwanagan kayo. So, ang mapapansin natin dito, Ama Namin, sumasalangit ka. Kapag tayo ay nananalangin, ang ating pinapanalanginan ay yung nasa langit na. Hindi yung papunta pa lang. So, dito pa lang, suma sa langit. 'Di ba? Iba po yung salita na suma sa inyo at sumainyo. Suma sa inyo is papunta, sumainyo is pumunta na. Isipin natin explain natin dito. Sumainyo is nandito na Sumaatin na. Ibig sabihin, natanggap mo na. So, ito naman, suma sa inyo is papunta pa lang. 'Di ba? Kung binanggit dito sa talata na to, na inilapat ng Katoliko, kasi Katoliko po kasi ang naglapat na itong Tagalog version na to, reliyong Katoliko. Ama Namin, sumasalangit ka. So, ibig sabihin, ang iyong tinatawag ay papunta pa lang sa langit. Nasaan ba talaga ang Diyos? 'Di ba? Ang Diyos ay nananatiling nasa langit at kailanman hindi naman yan bababa sa lupa. Maging sa unang mga tao, nung panahon nila Haring David, nila Moises, hindi po yan bumaba sa lupa kailanman. Naguutos yan sa kanyang mga alagad
kagaya ng mga anghel o mga mensahero. So, iyan ay nananatiling nasa langit lang. Ngayon, kung babanggitin natin na Ama namin sumasalangit ka, so ibig sabihin papunta pa lang siya sa langit. So, ito yung isang point na sinasabi natin dito na maling termino na ginamit. No? Batang Agila Faith Healer, shoutout sa iyo, mapagpalang umaga. So, yun mga Lods, Ama namin sumasalangit ka. So, hindi po tugma yung termino na ginamit dito sa Biblia na ang Diyos ay sumasalangit pa lang. Kailanman hindi yan umalis sa langit. No? Isang beses lang yan, bumaba sa universo ng kanyang lalangin ang buong daigdig. Sa Genesis, mababasa naman natin, nilalang niya ang daigdig, mga hayop, mga makakain ng tao. Inihanda niya yung buong daigdig para sa tao. At tsaka niya nilalang yung tao nang nagkaroon na ng kaganapan, yung paghahanda. So doon lang yung bahagi na nakikita ko sa Biblia na bumaba ang Diyos. At after niyang lalangin, ang tao at ang daigdig ay muli siyang bumalik sa kanyang kalangitan. So, doon, isang beses lang siyang bumaba. Pero, hanapin man natin, hanapin man natin sa Biblia, ng kailan ba muling bumaba ang Diyos sa lupa. So, kailanman mapabasa natin, mapapansin natin, lahat man yon mula Genesis hanggang sa dulo, isang beses lang. Sa Genesis lang siya bumaba sa lupa. Pero bakit itong panalangin na Ama namin, ang sinasabi dito ay Ama namin, sumasalangit ka. So, ibig sabihin, papunta pa lang. So, ito, isa na to sa hindi dapat na terminong ginamit. No, ito po ay salin sa New Testament. So mamaya gagamitin natin yung Old Testament para maliwanagan po kayo. Kung meron ba akong sinasagasaan o meron po ba akong pinabubulaanan. So hindi po ito, hindi ko binibigyan ng, hindi ko sinasabing pinabubulaanan ko itong salitang terminong ginamit sa salita ng Biblia na to. Ang sinasabi po natin, iniwawasto o tinutugma natin. No? So sabi, Ama namin sumasalangit ka, then sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. So eto dalawang puntos to na mapapansin natin ay hindi tama o hindi tugma na ginamit sa panalangin Ama namin. Ito na-explain ko na to ng isang beses, inuulit ko lang ngayon kasi may mga hindi, binabalikan nila sa kanilang balintataw na bakit ganun, Commander? Naglabas sila ng talata, naglapat sila ng talata, mali naman yung mga nandun. Ang sagot ko lang, hindi ko alam. Kasi kung may mga Latin version na hindi mo pwedeng i-translate sa Tagalog kasi magiging mali yung pagkakadeliver ng words. So ito yung maling pagkakadeliver ng words, sinasabi ko sa inyo, ay hindi po tugma na ginagamit natin na baka mamaya ikapahamak pa ng ating spiritual at ng ating pamilya. Kasi buong pamilya natin ang nananalangin at nagdadasal eh. 'Di ba? So, Commander, pwede po bang makahingi ng totoong panalangin po para hindi na kami malilito? Sige, mamaya isesend ko kay Mrs. tapos pwede ko rin i-post dito sa ating sa ating page. Ipopost ko dito yung tamang panalangin para hindi na kayo nalilito o hindi kayo nagkakamali. So pansinin natin to, Ama namin sumasalangit ka, unang-una sumasalangit pa lang ang Diyos o papunta pa lang sa langit. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. So ganito mga Lods, sinong Diyos ang magbibigay ng kanyang buong kaharian sa iyo? Kasi ikaw ang nananalangin dito eh. One by one to eh. Pag nananalangin tayo, isahan, di ba? Nag-iisa kang nananalangin. Kung minsan naman nananalangin kayo kasama ang buong pamilya na nananalangin. So ibig sabihin, sangkot at damay dito ang kaisipan ng buong pamilya at yung kasanayan ninyo. So ang ibig sabihin dito, pinunto rito na mapasa amin ang kaharian mo. So sinabi ng Diyos, ang kanyang kaharian ay inihanda niya sa mga tao kapag tayo ay namatay. So yun po yung kanyang sinabi, inihanda niya, no? Makakapiling ka ng ating Ama. So nasa talata ng Biblia yun. Ibig sabihin, pag namatay ang tao,
makakapiling natin ang Diyos kapag tayo ay umakyat dun sa kinaroroonan niya. Pero dito, sa panalangin na to, hinihingi mo yung kaharian ng Diyos. Mapasa amin ang kaharian mo. So ngayon, kung nasa atin na yung kaharian ng Diyos, saan siya titira? Diba? Saan siya titira? Isipin natin kung may wasto ba at tama dito sa klase ng paglapat na to. So, iyon lang mga Lods, no? Itinutugma ko lang yung panalangin na ito, na Tagalog prayer. Babasahin ko ng buo, pakinggan po ninyo. No? Ito ay salin po sa New Testament. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. So, ayun. Ang napansin natin dito, dalawang words dun sa unahan, ano? Ama namin sumasalangit ka. Then, tama naman yung sambahin ang ngalan mo. Pero yung dito sa pangalawa, sa salitang mapasa amin ang kaharian mo, ito po ay hindi tugma. So, ito mga Lods, yung tugma na ama namin na ginamit sa Old Testament. Mateo 6, 9-13. Magandang balita, Bible Revised. No, Bible Revised. So, hindi ko na ibibigay yung mahabang numero. Ganito kayo manalangin. Sabi dito sa talata na to, ewan ko lang kung babaliktarin natin, kung makikita ninyo, no. Ito po yung sa lumang talata ng Biblia. Wait lang, seset lang natin ng maayos, ano. Sana makita. Ayan. So, ang sabi dito, ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit. So, mapapansin natin dito, binabanggit dito, na nasa langit na siya, hindi sumasalangit. 'Di ba? Pansinin natin, ganito kayo manalangin. So, sabi, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, naway maghari ka sa amin. So, hindi dito tinukoy na mapasa amin ang kaharian mo. So, kung mapapansin ninyo dito, Ama naming nasa langit. 'Di ba? Nandun na siya sa kalangitan. So, naghahari na. Yung sumasalangit ka, parang ibig sabihin, papunta pa lang siya sa langit o maghahari pa lang. So, yun isang sinasabi natin na termino na hindi wasto o hindi tugma na paglalapat nila sa Biblia na maaring ikapahamak natin. Kasi unang-una, baka mamaya kung sinong Diyos na yan tinatawag na yan sumasalangit pa lang, ang Diyos nananatiling nasa langit. So sabi dito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin. So ang sinasabi dito, maghari ka sa amin, hindi mapasa amin ang kaharian mo. So doon pa lang may mali na di ba? Oh. Naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. So, may mapapansin pa tayo dito, mga Lods. Meron sa kabila, no, sa New Version, may mapapansin tayo na binabanggit doon, iligtas mo kami sa dilang masama. Kung ang tao ay nagkakasala, hindi lamang po sa dila, kasama ang isip, katawan, kundi ang sarili. Kaya ang kaligtasan na hinihingi, no, kabuuan, iligtas mo kami sa masama, hindi sa dilang masama. So, ibig sabihin, doon lang sa bumabanggit ng kasamaan, sa dilang masama, paano yung mga gumagawa ng kasamaan? So, ayun, isang pagwawasto lang to mga Lods, no? Kayo nang bahala umintindi kung susundin ninyo o kasasanayan ninyo yung dating
ay yung New Testament. Kasi ako na po nagsasabi, may maling paglapat doon. So ito yung tama, yung Old Testament. Sana nawa ay makapagbigay ito ng karagdagang kaalaman sa inyo na ibinabahagi namin mga nasa spiritual. Kasi kami mga nasa spiritual, maaring may mga mantya na o may mga mali na tayo, may mga maling pag-iisip o paniniwala tungkol sa mga nag-i-spiritual. Ang iba kasi pag sinabing nasa spiritual, inihahalin tulad na kami sa lahat ng mga manggagamot. So hindi po lahat ng mga manggagamot na nakakatulad ng, sabi nga natin, nakagawa ng pagkakamali. So yung iba nakakasuhan. So hindi naman po ibig sabihin na napakasama na nitong mga manggagamot na to. Kaya gaya po natin sinasabi lagi na sila ay sagan na tao lamang at ganap na nagkakasala din naman, no? Tao lang din po ang manggagamot. Kung anong ginagawa ninyo sa araw-araw ay ganun din po ang ginagawa ng mga manggagamot. Kumakain, no? Natutulog, nagpapahinga. Ang karaniwan nga lang po pag sinabing manggagamot, may tinatawag tayong debosyon o araw-araw na panalangin. Kung titignan natin, ibabase natin sa normal na tao, yung iba nananalangin na, may mga nananalangin gabi-gabi, paggising, pero hindi na po yun hindi na po yung kaganapan talaga sa lahat. Kung minsan mananalangin at makakaalala lang kapag may problema at may hihilingin. So wag po kayong mapipikon, wag kayong tatamaan. Doon yung sinasabi ko lamang po yung katotohanan, kung kailan lang po tayo merong pangangailangan, tsaka lang po tayo tatawag. Sa mga manggagamot po kasi halos debosyon po talaga ang aming inaatupag sa araw-araw. Hindi naman sinasabi namin na banal kami dahil lagi namin ginagawa yun araw-araw. Kagaya po na sinasabi namin, nagkakasala din kami. Ngunit huwag nyo pong tignan na pare-pareho ang mga manggagamot. No? Isa pa, may kokorek pa tayo, hindi pa po tayo tapos. Maraming nagtatanong sa akin sa New Testament, may mga nagtatanong, nalilito sila. Si Maria ba, babae ba talaga o lalaki? Sino po ba ang Maria ang tinutukoy dito? Dalawa kasing Maria eh. May Maria ng Nazaret at may Maria ng Magdalena. So yung Maria ng Magdalena, sa hindi nakakaalam, sa lihim na aral, ito po ay may malalim na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. So, naipaliwanag ko na noong nakaraan yan kung anong kanyang kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo at bakit may mga ganong klase na mga aral na hindi nailabas. Kasi, ang tanging masasabi ko lang sa inyo, ang New Testament o yung bagong talata ng Biblia ay binago po ng reliyong Katoliko. Inalis po nila yung mga talata doon na hindi po pumapabor sa reliyon ng Katoliko. Ito po ay panahon pa ng Constantine. No, panahon pa ng Constantine to. Wala pong kinalaman yung mga pari natin dito sa ngayon. No, kasi yung mga dinatnan, yung mga nasa panahon po ngayon ay wala na silang pagkakasala diyan sa pwersahang pagtanggal ng ibang mga talata sa Biblia. Kasi ang Biblia po noon tinignan ko rin po nung dati nasa scroll yung mga yan, nasa tablet. Yung mga sinulat na yan, yung mga himala. So lahat yun pinagsama-sama nila, inilapat sa isang Biblia. Ngayon, nung panahon ng Constantine, binago po yung talata ng Biblia. Inalis nila yung talata ni Maria Magdalena sapagkat hindi daw si Maria Magdalena pwedeng mapabilang sa 13 apostol. So, apostolesa siya eh. Sa katotohanan po, apostolesa siya. Kasi isa siya sa mga tinawag. Diba? Kung naaalala ninyo, sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, humingi siya ng tubig. Humingi siya ng tubig kay Maria Magdalena. Sabi niya, nauuhaw siya. Tapos, ang sabi ng Maria Magdalena, huwag ka pong lumapit sa akin sapagkat ako po yung makasalanan. Sumagot ang ating Panginoong Jesucristo, na kanino ako paparito. Yun po sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kanino ako paparito, sabi ng Panginoong Jesucristo. Naparito ako upang hanapin ang mga makasalanan. Hindi ako naparito
upang tipunin ang mga banal. So, dun sa talata na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo, maliwanag at malinaw na sinabi dun, na parito ang Panginoong Jesucristo para sa mga makasalanan. Kasi yung mga banal, banal na yun ligtas na yun Yung mga makasalanan, ito yung mga kaluluwa na susunugin. Kaya ang Panginoong Jesucristo ay naparito para dun sa mga makasalanan. So, iyon, sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, sumama ka sa akin at ipamalita mo na ako'y naririto. So, magmula nun, hindi na humiwalay sa kanya ang Maria Magdalena. Hindi na humiwalay sa kanya. Sumama na at isa na sa mga napabilang sa kanyang mga niyaya at mga naging apostol. So, isa po si Maria Magdalena na naging apostolesa. Kaya nga po may tinatawag na 13 Judas Dapat 12 Judas lang. Kung mapapansin ninyo, yung salitang 13 Judas, bakit ganun? 13 Judas, ang apostol lang naman nakasama niya. Kasi binilang nila nakasama ang Panginoong Jesucristo. Sabi nila, kaya daw 13, kasama daw sa apostol yung Panginoong Jesucristo. Hindi po ganun, hindi po ganun. Mali po yung paniniwala na ganun ninyo sa aral at pagkakaintindi sa salin ng Biblia. Ang Panginoong Jesucristo nga po ang guro At ang kanyang mga estudyante ay yung mga apostol. So, paano natin masasabi na kasama siya sa mga apostol? So, di ba, ang kanyang inaaralan lang naman ay 13 na magkakasama, isang babae. So, yung tinutukoy na sa salitang Espanyol, na nakasanayan natin yung salitang 13 Judas, ang sinasabi po doon ay kasama po si Maria Magdalena. No, yun po yung kaliwanagan doon. Kasama po siya sa pagiging apostol. Apostolesa po siya. Ngayon, nung nandun, yung kanyang mga naisulat, yung kanyang mga talata, doon sa Biblia, nang mabasa ito, nang nabuo na yung, naitatag na yung reliyong Katolik, nung panahon ng Constantine, so, nagpulong ang mga pinuno ng simbahang reliyong Katoliko, then, tinanggal yung talata ni Maria Magdalena dahil hindi daw dapat paniwalaan ang babaeng makasalanan. Kasi nung unang panahon, ang pakikipag-apid, kahit naman sabihin natin na babaeng bayaran, kalapating mababa ang lipad, kung tawagin natin ngayon, yung mga nasa club, mga call girl. So, ayun, respeto lang din sa kanila, respeto lang. Kasi alam naman natin na ito yung nakagawian at nakasanayan nila dahil sa tawag ng kahirapan at yung iba sa kanila, mga hindi nakapag-aral o kaya yung iban naloko ng kanilang employer, yung mga, di ba, galing ng probinsya pagdating dito, mag-aalokin nila na pupunta daw sa ibang bansa, sabay in-scam lang. So wala na silang ibang choice na pasukan, kundi bakit po napapasok sa ganyan. So masasabi natin isang uri na ng kanilang hanap buhay, pero hindi naman po bagay na ating hamakin. Kung sila man po ay nagkasala, yun ay pagkakasala nila hindi sa atin, kundi dun sa taas. Sa Ama. Sa Ama sila nagkasala, hindi sa atin. No. So yun, si Maria Magdalena, isang babaeng bayaran na nagbibigay ng aliw sa mga kalalakihan na gustong maaliw. So, iyon ay hindi katanggap-tanggap sa reliyong Katoliko, lalo na nung panahon noon. Kaya ang kanyang mga sinabi, sinulat at talata ay tinanggal sa Biblia. Kaya, yun po, nililinaw ko lang sa inyo na doon sa talata na yun, doon yung mababasa kung paano nagkaroon, kung ano ang kaugnayan ng ating Panginoong Jesucristo kay Maria Magdalena. May mga patotoo pa rin naman na nasa talata ng Biblia na hindi na itago. Meron tayong mababasa rin sa talata ng Biblia na alam naman namin na mas higit ang iyong pagmamahal kay Mariang Magdalena. So yung salita na yun, medyo nahuhuli ninyo kung ano yung nais kong pahiwatig. So ito ay hindi aral ng Antikristo, kung hindi yung katotohanan lamang. Na bagay na hindi ko naman sa inyo sisiwalat kung ano yan, kayo nang bahalang tumuklas kung ano yung tinatawag na
sinasabi dun sa talata ni Maria Magdalena. So, iyon ay tanging kapahiwatigan lamang, pahiwatig ito o isang pagpapatunay ng tao ay na ang Panginoong Jesucristo nang bumaba sa lupa, siya ay tao. Hindi po bilang Diyos. No, kasi hanggang ngayon pinagdidebatehan 'yan. Ano ba ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo nang bumaba sa lupa? Siya ba ay Diyos o tao? Ang aking direktang sasabihin sa inyo, nang bumaba sa lupa ang Panginoong Jesucristo, siya po ay tao. Kasi ang sinabi niya sa talata ng Biblia, ako ay taong sa inyo ay nagsasaysay. Isa na yan sa talata na pinatunayan na ang Panginoong Jesucristo ay tao. Hindi niya sasabihin, dapat sinabi niya, ako ay Diyos na sa inyo ay nagsasaysay. So, ibig sabihin, sa kaliwanagan sa Tagalog, na sinabi sa talata ng ating Panginoong Jesucristo, ako ay tao, nasa inyo ay nagsasalita. So, ibig sabihin, tao siya, nasa inyo ay nagsasalita. Hindi niya sinabi doon, na ako ay Diyos, nasa inyo ay nagsasalita o nagsasaysay. So, isa na yan sa talata na nagpapatunay na ang Panginoong Jesucristo ay tao. Ikalawa, nang siya hinagupit, siya'y nasaktan, siya'y dinugo, siya ay nahirapan. Ikatlo, ang Kristo ay namatay. So, ang Diyos ay hindi po namamatay. At kung siya ay nasa kaganapan ng kalalagayan ng pagiging Diyos, ng pagbaba sa lupa, hindi siya mamamatay, hindi tayo maliligtas sa ating pagkakasala. So, hindi na po bagay na pagdebatihan yan. Malinaw naman sa salita na sinabi ng talata ng Biblia, siya ay tao. So, kailangan mangyari na siya ay tao upang mailigtas niya tayo sa kaparusahan. So, yun po yung malinaw na isang talata. So, balik po tayo sa ikalawang tatalakayin natin. So, yun, pahapyaw lang po yun sa mga karunungang aral na mga inilihim na hindi naliliwanagan ng iba. So, dito mapapansin po ninyo na nalilito kung ano po ba talaga si Maria. Ang tinutukoy po dito si Maria ng Nazaret, si Maria na nagluwal sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po si Maria ng Magdalena. Hindi po yun. So, ang mapapansin po natin sa Tagalog, kapag nanalangin po kayo ng Aba, Ginoong Maria, mapapansin po natin, malilito kayo. Kasi sinabing Aba o Ginoo. Aba, Ginoong Maria. So, malilito na kayo. Dito may nagpaliwanag na isang antingero na halos makadebate ko. Pero hindi sa akin pumuntos nang ginamit ko yung talata ng Latin version. Kasi bakit? Hindi siya pupunto sa akin pagdating dito. Kapag ginamit niya yung talata ng Biblia na Tagalog, pupunto siya. Kasi salin salita na yun eh. Ipinagbibigay niyang bulaanan na mali daw yung aking pagkakaunawa o pagkakaintindi sa salitang Aba, Ginoong Maria. Kasi pwede daw na si Maria ay maging Ginoo. Tignan yung termino na ginamit dito Hindi ko na babanggitin kung sino tong nasa spiritual na to. So, tapos na naman yung issue sa amin na yun eh. Wala na yun. At naliwanagan na rin siya kung ano ba yung akin tinutukoy. Hinayaan ko lang siya magsalita ng magsalita nung nakadebate ko to. Then, after niya magpaliwanag, ako naman yung nagpaliwanag. Sa kanyang kapaliwanagan, Aba, Ginoong Maria, wasto at tama at tugma na pagkakasaling salita sa Tagalog. At ito daw ay tama. Sa kanyang pananaw, ang Aba, Ginoong Maria ay tugma sa paglalarawan sa isang babae. Ang kanyang paniniwala na si Maria ay Diyos daw. So, doon pa lang, mali na yung paniniwala. So, si Maria ay hindi po Diyos, kundi tinuturing na isang santa. Pag sinabi mo santa, nasa lupa. Pag sinabi mo santo, nasa lupa. At alam natin yan. Pagka banal na espiritu, hindi po yan matatawag na santa o santo. Dahil unang-una, iyan ay espiritu. Diba, sinasabi nga, ano ang kalalagayan ng Diyos? Ang Diyos ay walang laman, walang buto, walang dugo. Siya ay espiritu.
sumamba kayo sa espiritu ng katotohanan. So, yun, may nasagasaan na naman tayo dyan, dun sa inyong paniniwala ng pagsamba sa mga santo, na, para hindi po yun yung topic natin. Sa susunod na natin yun ipaliwanag sa inyo. So, ito, dun pa lang sa pagkakasabi niyang, Aba Ginoong Maria, mali na yung kanyang paniniwala na si Maria ng Nazaret ay Diyos. Kasi ang tinukoy po niya dito, ang kanyang pagkakaunawa, pag sinabi daw pag sinabing Aba, Diyos, mali eh. Ang ginamit po dito ay Aba, ABA. Hindi po nilagay na ABBA. As in boy. No? A-double-B-A. Yung Aba na yon na tinutukoy na yon, yun ang pangalan ng Diyos na walang kasarian. Ikukurik ko lang po sa inyo, iba yung Aba na Tagalog, iba yung Aba ng Latin. No? Yung ABBA na Aba, iyan po ay Diyos na walang kasarian. Ibig sabihin, hindi siya lalaki, hindi rin siya babae. Kung ano ang kanyang kagustuhan, pwede niyang magawa. Diyos nga eh. No? So, lumalarawan ito sa Diyos na walang kasarian. So, ngayon, ang tinutukoy niya, ang Diyos daw, kahit anong kasarian ang gustong gawin, magagawa dahil Diyos. Tama. Tama ka dun. No? So, tapos na tong debate namin tungkol dito sa Ave Maria na to. So, iniaano ko lang sa inyo. Inahalimbawa o ine-explain ko sa inyo itong Aba Ginoong Maria. Aba na, Ginoo pa, Maria pa. So, ano ba ang ibig sabihin ng Aba na tinutukoy niyang Aba na Diyos? Sa Tagalog kasi yung Aba na binanggit, parang Aba. Oh. Yung salitang Aba sa Tagalog na to, parang gulat. Tandaan po natin pagkagulat. Aba, yung sige, Aba, sige, ituloy mo. So, parang ganon. O, Aba, wag mong gagawin yan. So, di ba, nagbibigay ka ng hudyat o parang babala. Kaya nga, Aba eh. Pero yung kanyang ipinapaliwanag, si Aba daw, ay pangalan ng Diyos. Naiintindihan ko yun. Pangalan ng Diyos, ang Aba. Pero sa spelling, iba. Bakit? Yung Diyos na si Aba, A-B-B-A. Abba. So, pagbigkas pa lang, at sa mga letra pa lang, magkaiba na. No? Magkaiba na. Abba. Yun po yung tamang pagbanggit dito sa Latin. Abba. Pero yung sa Tagalog, Aba, Ginoong Maria, ito po yan. Ano ang ibig sabihin ng salitang Aba sa Latin at sa Tagalog? Ang salitang Aba ay lumalarawan sa pagiging banal, holy. Sabi sa akin, di ba Diyos yan? Banal, holy. Sino ba yung holy? Holy Spirit? Sabi sa akin, wala nga tinukoy na Spirit. Ang tinukoy dito ay Abba. So, si Abba ay Ama. So, pwede bang si Ama ay magiging si Ina? So, baka mapiko na naman sa akin yung mga disipulo nito. Totoo naman po yung sinasabi ko. Pag sinabi sa termino, kung ano yung nakasulat, hindi na kasi pwedeng baguhin. Hindi na pwedeng baguhin. Pag sinabi sa panitikan, sa Pilipino, pag sinabi mo bang Ama, pwedeng maging Ina. Di ba hindi? So, ibig sabihin, si Abba ay Diyos na si Ama, hindi pa pwedeng maging Diyos na si Ina. O hindi pwedeng magiging si Maria. At si Maria ay hindi Diyos, ito ay banal na taong nagluwal kay Kristo. Hindi Diyos. So, doon pa lang, malaki na yung pagkakaiba. So, ang Tagalog ng Aba ay banal. Sa Latin kaya, ano kaya? Sa Latin ay Ave. Banal Maria.
Sabi dito, Ave Maria. So, Banal Maria. Sa Latin yan, dalawang words yung ginamit. Ave Maria. Sa English kaya, pag ginamit natin yung salitang English, ilang words kaya meron? Holy Mary. Diba? Holy Mary, full of grace. Diba? Pagka pinanalangin yan, diba? Holy Mary, full of grace. Pagka sa anghel kasi, sasalin yan ng sabago. Yung version na Holy Mary, ito ay sa Old Testament version. Kaya nga sabi ko sa inyo, may pagkakaiba-iba pagkakamali. So, nabanggit ni Mrs. Hail Mary. Doon sa Old Testament Holy Mary, kahit ipakita ko sa inyo dito, o search nyo sa Google, sa Old Testament Holy yan, hindi Hail. Diba? So, dito, lumalarawan dito, na mali yung pagkakasabi sa salin ng Tagalog, ito salin ng Latin, Ave Maria. Banal na Maria sa Tagalog, 'di ba? Sa Tagalog 'yan kung tatagalogin natin 'to. Ave Maria, banal na Maria. Sa English, Holy Mary. So ganun pa rin sa Tagalog, dalawang words yung ginamit. Banal na Maria. So bakit doon sa salin, sa bagong salin sa New Testament naging Aba, Ginoong Maria? Kapag po ba, ang katwiran kasi yung iba, mga pilosopo no? Mga pilosopo. Pag sinabi bang Ginoo, siya ba ay babae o lalaki? Kayo na mag-isip, pag sinabing Ginoo. Di ba kapag babae, ginang? Kapag lalaki, Ginoo. Huwag na natin gamitin yung philosophy na mga ginagamit ninyo sa teacher daw, noon daw, si Ginoong ganyan, ganito, babae naman daw yun. Hindi po kaya nga iniwas to ginang ginawang ginang sa bagong panitikan. No, ginawa po siyang ginang, hindi na po ginamit yung terminong Ginoo sa mga babae kasi mali nga po. So iniwas to, itinama. Ngayon, kung naiintindihan natin na ito ay tinatawag na Aba, Ginoong Maria, ito po ay lumalarawan sa pagiging lalaki at babae. So kaya nga po mali yung salin Mali yung salin sa salitang Tagalog, Aba, Ginoong Maria. Mas maganda po yung English, Holy Mary. Yung sa Old Testament, Holy Mary. Sa ngayon, yung ginagamit nila, Hail Mary. Yung binabanggit nga ni Mrs. kanina. So, yun nga sa mga pagsasalin-salin na yan. So, nagkakamali. Kasi merong mga Latin kasi na hindi tumutugma sa salin ng Tagalog at sa salin ng English Kasi yung iba, walang pagsasalin Walang kahulugan kapag isinalin mo. Kaya hindi po pwedeng isalin yung iba. Kaya ang ginagamit namin ay Latin. So sa Latin version na ginagamit namin, ito po yung wasto na pagbanggit sa kanya. Wala kayong makikita dito na Aba, Ginoo. Kasi kung meron ditong Aba, sa salitang Latin, pansinin ninyo yung pinapaliwanag nitong antingero na nakadebate ko na sinasabi niya, yung Aba, Ginoong Maria, tama yun. Dito nga sa Latin version, wala ngang Aba na mababasa. Kasi kung sasalin sa Latin yun, magkakamali na. Magiging ABBA yung Aba. Idudugtong mo dito sa gitna, isisingit mo. Abe, Aba, Abe, tas magiging, dalagyan mo pa ng Ginoo. Diba? So, sabi dito, Ave Maria, Gratia Plena. So, maliwanag, Ave Maria, dalawang words lang talaga yung ginamit. Wala na yung Ginoo, Aba, Ginoong Maria. So, kung inyong isi-search yan, sa salin ng Tagalog, magiging tatlo yung words na gagamitin dito. Aba, Ginoong Maria, tapos Abe, tapos lalagay mo yung Ginoo, tapos Maria pa. So, mali yung pagkakasali na yon. Kaya, kami, ang ginagamit namin na salin, yung salin ng talata ng Latin. Kasi dito sa talata ng Latin, hindi ka maguguluhan, hindi na kailangan baguhin. So, yun. So, malinaw na sa inyo na itong salitang Latin ay hindi sa demonyo. Bakit?
Nasabi nila, wag daw gumamit ng Latin kasi sa demonyo yan. Ito nga maliwanag mga Lods. Magmula dito, credo. Ano sa Tagalog ang credo, Hal? Sumasampalataya sa Tagalog, credo. E paano naging sa demonyo yan? Tapos, Paternoster na sa Biblia, Ama namin sa Tagalog. Ave Maria, Aba Ginoong Maria sa Tagalog. Tapos, Gloria Patri. Diba? Ano yung Gloria Patri sa Tagalog? Luwalhati, hindi eh. O, luwalhati. Pagdating kasi sa Tagalog version ng ng mga panalangin, medyo hirap ako eh. Kasi inaral ko talaga, Lods, mga Latin talaga, diretso sa Latin. Pero noon, nag-aama namin ako, tsaka Aba Ginoong Maria. English version yung ginagamit ko. Kasi may napansin nga ako ng mga hindi tugma. Luwalhati po sa Ama sa Tagalog, sabi ni Earl Justin. Okay, thank you sa paliwanag, Earl Justin. So, ayun mga Lods, no? Paglilinaw lang yung sinasabi natin, hindi natin tinatapakan yung inyong mga paniniwala. Kung ano yung nakasanayan ninyo, kung gusto niyo ituloy, ituloy niyo yan. Pero doon pa lang sa paliwanag ko sa inyo, doon sa salitang Ama namin, ay hindi po tugma yan, na Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. So, doon pa lang hindi na tugma. Hinihingi mo yung kaharian ng Diyos. Saan titira ang Diyos? No, kung hinihingi natin yung kanyang kaharian. So, tapos doon sa salitang sumasalangit, ibig sabihin nun ay papunta pa lang. No, yung mga kapaliwanagan, mga simpleng termino na ginagamit sa New Testament na hindi akma o hindi tugma. So, kaya mas ginagamit namin yung Old Testament o kaya naman yung King James Version. So, mas mainam kasi yung King James Version. May mga talata doon kasi, may mga termino doon sa talata na tugma. So, maraming sali na kasi ang sipi ng Biblia at kayo na lang ang mamili kung ano yung inyong gagamitin. So, hindi po ito panghusga sa inyo at hindi ito pagbibigay sa inyo ng kaguguluhan ninyo ng isipan, kundi mas iminumulat namin kayo sa tama, no? Sa mga nasa spiritual, sa mga nag-aaral sa spiritual o mga normal na tao na nabubuhay lang na may paniniwala sa amin sa spiritual. So, yun lang po yung ating ipinapaliwanag dito na may mga bagay kung minsan na nakasanayan natin o gaya ng kultura o tradisyon na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno na hindi natin napapansin na may hindi na pala tama dun sa mga namana natin. So, bagay na hindi na natin napapansin. So, ngayon, dahil nga ipinaliwanag at ipinapansin ko sa inyo yung mga termino o mga talata na hindi naman angkop o hindi tugma, so kayo na po ang bahala na mamili ng inyong paniniwalaan. Kasi meron tayong kalayaan at kanya-kanyang paniniwala. So, yun, sana nabigyan kayo ng maayos na kapaliwanagan at namulat yung inyong isipan doon sa mga bagay na mali na ating nakasanayan. So, baka mamaya hindi na, imbis na pagpapala yung ating kamtin sa ating mga panalangin at paghingi natin ng grasya, baka sa halip na sumpa o kaparusahan pa yung igawad sa atin. Kaya, iyon, binibigyan ko ng linaw sa inyo. Nanawa ay nakapagdulot ng aral ito ng malaking kaliwanagan sa inyong isipan yung ating pananalangin. So, iyon, mapagpalang umaga sa lahat at ingat-ingat pa rin po tayo dahil hindi pa rin po umuhupa yung baha sa ibang mga lugar. So, yung iba hindi pa pinayagan na pumasok, yung iba sarado, yung mga ibang trabaho. So, walang pasok sa bahay ngayon. Kaya ito, nag-live tayo para maaga-aga at mas maraming mapaliwanagan. Excuse. At ingat-ingat din kayo mga lods, lalo na ngayon ambon, ulan. Medyo delikado yung ating material dito. Maaari tayong magkaubo, magkasipon. So, sa akin, may ubo na. Nakaraang gabi pa ito. Kaya,
siguraduhin natin na tayo ay, kung minsan, kung lalabas tayo, magdala ng kapote at payong para maingatan yung ating katawan. Si John Cabaluna, good morning bro, bagong libro yan. Bakit si Lamurok Melam, mga lumang libro ang tinuturo bro? Lumang libro ang John Cabaluna. Sa katanungan mo, logic, nandyan din yung kasagutan. Kay bago, kay luma, yung libro na itinuturo ng isang manggagamot. Ito yung lagi mong tatandaan. No? Lagi mo lang tatandaan to. May iba-iba kaming paniniwala at iba-iba kaming katuruan. So, yun lang. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Kung ano ang itinuturo nila Lamurok, inirerespeto ko yun. Kasi yun ang kanyang paniniwala. Ngayon, kung ano man ang itinuturo ko, iba sa itinuturo ni Lamurok. Kaya, wag mo kaming ikumpara kaming mga manggagamot. So, dito, ang sinasabi natin dito, kung ano yung tama, doon ka maniwala. Kung sa tingin mo na mali, bakit mo paniniwalaan yung itinuturo? At sinasabi mo na bagong libro, asan ang bagong libro na inilapag ko dito? Wala tayong librong inilalapag. John Cabaluna. Ipinaliliwanag ko lang yung talata ng Biblia. Nasa Biblia pa lang tayo, wala pa tayo sa libro. No, pasensya ka na rin sa sagot ko. Kasi yun lang din ang totoo. Kasi ako, pagka may nagtatanong sa akin, real talk lang din ako. So, wala pa tayong libro na ipinapakita dito. May libro na ba akong pinakita? Wala pa. Panalangin pa lang tong ipinapakita ko, wala pang libro. Talata ng Biblia yan. Latin version. So, asan yung libro? Diba? So, dapat pinanood mo muna ng buo bago ka nag-comment. Sana binuo mo at inintindi mo at inunawa mo. At then, wag mo kaming ikukumpara. Kahit kay Lord Nick Banayo, wag mo kong ikumpara. O si Lamurok, wag mo kong ikumpara sa kanya. Dahil ang mga manggagamot may kanya-kanyang katuruan, kasanayan, at paniniwala. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Kasi kung ikaw, believe ka kay Lamurok, walang masama. No? Hindi kita ipiniplease na sa akin ka maniwala. Yun lang din ang sagot ko sa'yo. At sorry din sa sagot ko sa'yo kung naging totoo lang din ako sa mga sinasabi ko. No? Lodi, pwede bang pabahagi niyang panalangin na Latin version? Pwede kong pwede kong i-post to sa inyo mamaya. Ipopost ko mamaya, abangan ninyo dito sa page ko. So sa mga hindi pa po pag-follow sa page ko na to, page po itong gamit ko, no, Commander Leon page. So kung di pa po kayo nakaka-follow sa page na to, i-follow nyo po para lagi po kayong updated sa mga lihim na karunungan na ating ibinabahagi. So sa mga ayaw, wag. Ganun lang naman po yun eh. Hindi naman natin to dapat i-please yung mga tao na dapat maniwala sa atin lahat. Kasi may kanya-kanyang paniniwala. At may karapatan kayong mamili ng mga taong paniniwalaan ninyo. So yun lang po. Mapagpalang umaga sa lahat. Salamat din po sa mga nag-share, kay James Ordinario at sa lahat pa po na nag-share sa atin at sa lahat ng mga tumutok at nanood sa atin, sa ating mga katuruan. So kaya po isa rin sa mga dahilan bakit ako live ngayon ng maaga, kasi i-upload ko rin po ito sa ating YouTube channel. So sa mga naghahanap sa YouTube channel ng aking account, ang account ko ay Commander Leon Yeshua Mazia. Tapos, Commander Leon page. So, ito lang po yung dalawang ginagamit ko. Kaya ito lang po yung dalawang hanapin ninyo. Huwag ninyong hanapin yung ibang mga huwad na FB account na Commander Leon. No, ito lang dalawa ang official na ginagamit ko. So, yun po, mapagpalang umaga sa inyo. Ingat-ingat kayo palagi mga idol. At hindi na natin patatagalin. Nawa ay marami kayong natutunan sa aking mga ibinahagi. At nagkaroon ng bigay linaw sa inyong kaisipan yung aking mga sinabi o isiniwalat sa inyo sa umagang ito. At kayo na rin ang pumili ng mga bagay na inyong paniniwalaan kung ito ba ay nasa katotohanan o nasa kasinungalingan. So yun, mapagpalang umaga. God bless you more mga idol. Sign out na po tayo.